Sa vlog na ito ni Peking Bombay ay nasa bahay siya ni Irene at kakatapos palang kumain nilang dalawa. Tinanong ni Peking Bombay si Irene kung nabusog ba ito. Sumagot naman si Irene na nakatawa pa, sinabi niyang nabusog siya, nagpapasalamat pa daw nga sila at solve yung tanghalian nila. Sinabi din ni Irene na kumakain naman sila pero mais, at ngayon lang daw niya nalamang hindi pala kumakain ng mais yung anak niya. Dagdag pa ni Irene na nagluto naman daw sila pero mais, kaya bumaba pa siya para makahingi kaning bigas para aipakin sa dalawang anak niya. Biniro naman ni Peking Bombay si Irene na bumili ito ng bigas para may makain yung mga anak niya at wag itong bumili ng tanduay. Tumawa na lang si Irene sa sinabi ni Peking Bombay. Pinayuhan din ni Peking Bombay si Irene na mag-ingat ito at wag na muna itong magbo-boyfriend. Dagdag pa ni Peking Bombay pag nag-boyfriend si Irene, magagalit talaga si Tita PB Love. Sinabi naman ni Irene na tapusin muna daw niya ang kanyang pag-aaral, nabanggit din niyang pwede na ding hindi dahil may mga anak naman siya. Sinabi ni Peking Bombay kay Irene na nakadepende lang talaga sa tao ang pag-aasawa. Sabi pati niya na kung kaya ni Irene na hindi mag-asawa at alagaan na lang ang mga anak niya ay nakadepende lang yun sa kanya. Paliwanag pa ni Peking Bombay na ang problema lang talaga kung hindi ka mag-aasawa ay kung matanda ka na, walang mag-aalaga sa'yo at wala kang kasama. Dagdag pa ni Peking Bombay na hindi natin masigurado kahit may mga anak pa tayo kung sa pagtanda natin ay aalagaan ba nila tayo. Sumang-ayon naman si Irene at sinabing lalo na pagbabae at nag-asawa, isasama talaga yan ng asawa nilang lalaki. Sabi naman din ni Peking Bombay kay Irene na mas maganda pa rin ang mag-asawa ito, pero tapusin na muna niya ang kanyang pag-aaral. Biniro naman ni Irene si Peking Bombay na hindi na lang siya mag-aasawa at hihintayin na lang niya si Peking Bombay. Nagsalita naman si Peking Bombay at sinabing hindi na pwede at mayroon na siyang minamahal. Dagdag pa ni Peking Bombay may nagmamay-ari na ng kanyang puso. Kaya sinabi ni Irene na kung hindi na pwede ay magnininang na lang siya sa kasal ni Peking Bombay. Sumang-ayon naman si Peking Bombay at sinabing pwede itong maging ninang. Kaya nagtatawanan na lang sila. Sinabi ni Peking Bombay kay Irene na sorry, at ganun talaga ang buhay, at mayroon na talagang nagmamay-ari ng puso niya. Sinabi naman ni Irene kay Peking Bombay na mabuti naman at may makakasama na ito. Sumang-ayon naman si Peking Bombay at sinabing tama. Nagpapalam na si Peking Bombay kay Irene at mayroon pa daw silang pupuntahan, nagpapasalamat din ito sa pagpapatuloy ni Irene sa kanila, sa bahay niya. Pinapasalamatan din ni Irene si Peking Bombay sa pagbisita sa kanya. At sinabi pa niyang akala niya hindi na siya dadalawin ni Peking Bombay. Dagdag pa ni Irene na mula nang dumating siya ay umaasa na siya na sana magkikita pa sila ni Peking Bombay. At parang may gusto daw siyang hindi niya maipaliwanag. Pero nagpapasalamat pa rin siya at sa wakas ay nagkita na sila ni Peking Bombay. Humingi naman ng pasensya si Peking Bombay at busy daw talaga siya at nahihiya din siya kay Irene. Tinanong naman ni Irene si Peking Bombay kung bakit ito mahihiya. Sumagot naman si Peking Bombay na nahiya talaga siya nung una, pero na-realize niyang dapat niyang puntahan si Irene upang payuhan o challenge ito sa kanyang pag-aaral. Nagpapasalamat naman si Irene sa mga payo na ibinigay ni Peking Bombay sa kanya at sinabing maaasahan nitong magbabago siya, magsimulang muli at mag-aral ng mabuti. Nagpapasalamat din si Irene kay Tita PB Love at tinanggap pa siya nito, nagpapasalamat pati siya kay Sir Paul at sa buong PB team sa pagtanggap muli sa kanya. Sabi pa ni Irene na tao lang siya at nagkakasala din, humingi din siya ng tawad sa kanila, pati na rin sa mga followers niya. Umaasa si Irene na mapatawad siya ng lahat. Sinabihan naman siya ni Peking Bombay na ang importante ay hindi na niya uulitin ang mga nagawa niyang mali. Nagpapasalamat din si Peking Bombay kay Tita PB Love sa walang sawa nitong pag-intindi kay Irene sa mga bagay na nagawa nito. Dagdag pa niya na may mga pangyayari talagang hindi maiwasan, pero nandyan pa rin palagi si Tita PB Love. Sinabi pati ni Peking Bombay kay Irene na napanood niya ang YouTube ni Tita PB Love at naantig siya kasi sa lahat ng nangyari, ginusto pa rin ni Tita PB Love na makapag-aral si Irene. Sinabi naman ni Irene kay Peking Bombay na naguguluhan lang siya noon dahil sa problema nila ng papa ng anak niya, kaya niya nasabing ayaw na niyang mag-aral at aalagaan na lang niya mga anak niya. Kinantahan na lang ni Peking Bombay si Irene ng kantang Sino ang pipiliin ko, mahal ko o mahal ako.
At nagtawanan na lang sila. Sinabi ni Peking Bombay kay Irene na mabuti at naisip nitong mali ang hindi ito tumuloy sa pag-aaral. Sinabi din ni Irene na iniisip din niyang kung hindi na siya makapag-aral at kung tatanggalin na siya bilang scholar ay pupunta na lang ito sa Davao at magtratrabaho na lang bilang katulong para may maipakain at maipanggastos siya sa pag-aaral ng anak niya. Kaya nagpapasalamat daw siya sa Panginoon at hindi siya pinabayaan. At sa mga taong ginamit ng Panginoon para hindi siya matanggal. Naisip din daw ni Irene na masasaktan siya kung tatanggalin siya ni Tita PB Love dahil matagal na din daw siyang nandoon sa kanila, at naisip din daw niya ang gastos nila na mabaliwala lang dahil sa mga maling nagawa niya. Nagpapasalamat ulit si Irene sa pagtanggap muli ni Tita PB Love at ng PB team sa kanya. Sinabi niyang pagbalik niya sa Abra ay mag-aral na siyang mabuti at hindi na magpapasaway sa kanila. Naiiyak si Irene at sinabing parang ina na niya si Tita PB Love at doon siya makahanap ng pagmamahal ng magulang sa kanila, dahil nga lumaki daw siya na walang mga magulang sa tabi niya. Sabi pati ni Irene na parang bumalik daw siya sa pagiging dalaga doon kina Tita PB Love. Sinabi naman ni Peking Bombay na paporma-porma daw si Irene doon sa kanila. Tinanong naman ni Peking Bombay si Irene kung na-realize ba niyang hindi tama yon, at kung hindi ba nila siya pinagsasabihan. Sumagot naman si Irene na na-realize niyang mali ito at pinagsasabihan naman siya lagi. Kaya sinabi ni Peking Bombay kay Irene, pinagsasabihan ka pero hindi ka naniwala. Sumagot naman si Irene na naniniwala naman siya, kaso hindi niya mapigilan pati yung pagpo-post sa social media. Kasi daw kahit noon pang nasa Davao pa siya at hindi pa nakita ng PB team ay nakasanayan na daw talaga niyang mag-post ng sexy at naka-shorts. Kaya daw kahit noong pinagsasabihan na siya ng maraming beses ay nagpo-post parent siya at matigas parent daw talaga yung ulo niya. Dagdag pa ni Irene na simula nitong nakaraan na muli siyang tinanggap ni Tita PB Love at ng PB team ay hindi na siya nagpo-post. Sumang-ayon naman si Peking Bombay kay Irene at sinabing mabuti naman at nakinig na ito kina Tita PB Love. Sabi pati ni Peking Bombay na ayos lang naman mag-post basta maayos lang din ang pananamit. Sinabi din naman ni Irene na kung mag-post man siya ay yun ng nakapalda, nakapants at naka-t-shirts na. Pabiro namang sinabi ni Peking Bombay kay Irene na kung nung una ay matigas ang ulo nito ngayon ay malambot na. Sinabi pati ni Peking Bombay kay Irene na hindi dapat magsawang magpasalamat sa mga sponsors at makikita din namang silang laging nandyan at nakahandang tumulong. Dagdag pa ni Peking Bombay na gagawin ng mga sponsor ang lahat para makatulong lang sila. Sinabi rin ni Peking Bombay kay Irene na alam nitong pareho silang katutubo, at gusto ni Peking Bombay na mayroon ding katulad nilang mga katutubo ang makapagtapos. Dagdag pa ni Peking Bombay na iisa lang silang mga katutubo at kung sakaling may makapagtapos man ay karangalan din nila at maipagmamalaki din nila na mayroong katutubong nakapagtapos dahil sa PB team sa grupo ni Pugong Biyahero. Sinabi din ni Peking Bombay na karangalan din nila na tulad niya ay may katutubo na din nakabili na ng sasakyan. Sinabihan naman ni Irene si Peking Bombay na tulad mo marami ka ng sasakyan. Sinabi pati ni Irene na pangarap din niyang makabili ng sarili niyang sasakyan. Sinabihan naman ni Peking Bombay na mabibili niya ito pero hindi pa sa ngayon. Biniro pa ni Peking Bombay si Irene na magpa-picture ito katabi ng magandang sasakyan at daladala niya ito hanggang sa kwarto. Pinayuhan ni Peking Bombay si Irene at sinabing kung mayroon itong mga pangarap sa buhay ay mag-focus ito sa pag-aaral niya at kung makatapos na ito at magkaroon ng magandang trabaho ay doon na, mabibili na ni Irene ang pangarap niyang sasakyan. Nagpaalam na si Peking Bombay kay Irene, nagbiro pa siyang panglima na niya itong palm at hindi parents sila nakaalis. Nabanggit din ni Peking Bombay na may mga nagko-comment sa YouTube channel niya na nagsasabing edito puntahan mo si Irene at nasa bahay na. Binati ni Peking Bombay ang lahat na nagko-comment at sinabing nasa bahay na siya ni Irene at nag-uusap na sila. Sabi pati niya kay Irene na parang 1 taon nang hindi sila nagkikita. Sinabi naman ni Irene na oo 1 taon na. Nagpapasalamat din si Peking Bombay sa lahat ng walang sawang sumuporta at sumusubaybay sa kanilang YouTube channel. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.